Wait. Sandali lang po. Wait. Hindi na ako kayo nagkaayos. Ang away naman namin ay because of principles, hindi naman sa kung ano Personal. pa man. Oo, kasi para sa akin, ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwatiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, ano? Halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Ruben Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Salamat po. Dalawa ni Atty. Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador. Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman mai-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi niyo? Wala siyang kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po, wala pong personal ito. Walang personal, Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na So, kayo aming po yung isinampa. okay, naintindihan ko. Oo, sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Yes, hindi Magkaibigan namin alam po yan, kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na ko, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban ay nariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto ng 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Pagod 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo?
baka Marisa Ontiveros tayo o Mabongbong Marcos. Attorney, Unawaan na namin ang may pangamba po ba tayo, attorney, na maging second Tolentino? Maari hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tignan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita po, attorney, hindi ho kayo titiwala sa kanya. Oo, yun, mismo. Sir, Oo. attorney, pwede po malaman kung anong sinampan yung kaso at saan pong lugar sinampan yung kaso? Sa ombudsman po na ngayon ay nililiti sa Regional Trial Court ng Anong Bulacan. pinirma na kaso, Graft sir? po at saka yung violation ng regional revised penal Anong code. taon po yun, attorney? 2 years ago po. Naunawaan na namin. Attorney, Hindi po, hindi talaga namin. Okay, thank you, attorney, thank you. Oo. Hindi na dapat. Hindi talaga on matters of principle mahirap eh. Ginawang patungan yung ulo. Salamat po, attorney. Salamat po. Attorney, naunawaan. Oo, tama yon. But not at the expense of principles. Si Tatay Digong hindi nakipag-compromise yan. Ha? Kita nyo, kahit noong klarong-klaro na mananalo si BBM, binabatikos pa rin yan. Sinasabi niya, weak leader, Tuloy-tuloy drug pa rin. user. Sabi ni Tatay Digong yun, ha? Hindi ako. Correct. Kahit alam niya na kapag nanalo si BBM at hindi siya tumigil, maapektuhan si VP Sara, pati siya maapektuhan at nangyari na nga, hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy Bakit? pa Sapagkat yan po ang may tunay na prinsipyo. At yan ay ang Duterte. Opo, yan ang Duterte brand. Hindi dapat silang nagpapauto sa isang hunyanggo, na andaling magpalit ng kulay. Dilaw ngayon, pink Can you imagine, 2025 lang. Binabatikos pa niya si VP Sara para lang ma-project yung kanyang candidacy, yung kanyang party list, natalo. So, what does she bring to the table? Dumami ang followers ni Guanzon, hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya eh. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Noong araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So hindi siya nakalapag dun sa tablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Nagkausap kayo, Nakikita niyo. attorney? Oo, hinarang ko siya, sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao ka? Di ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong, tiniyan niya eh. So, Di ba? marami- Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpatingin ng utak si Tatay Digong. Di ba binalikan siya? Bakit Yes, ako lang? Di siya rin. Yes, O, di ba? At siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Digong. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda din to, attorney, na nalaman namin, sir, kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or So, syempre, attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi 'di ba? Sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay si Satanas. Tama Kaya po. maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Ganda Sasalita po. kayo para yung ibang mga DDS na Ma-highlights nasa nila. Davao particular ay nakikita kong kino-content siya. Yes po. Nakipagkita sa isang restaurant, Ito andun maganda sila, po. nagkukulab sila ron na paunti-unti. Oo, yun So, ang maganda. ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating sinasabi Maganda po niya. nagsasalita diba? kayo. Oo. Or actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Thank you po. Si Rowena Guanzon ay gagawin ang lahat. Sasabihin ng lahat na gusto nyong marinig. Yung matatamis na salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede Ang yun. isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang adhikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute,
nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw papansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Huwag na paulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo, sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Papayag ba tayo sabihin, ay ututo naman pala yung mga yan, madali pala, malin lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Dilao to DDS, kasi ngayon palagi na siyang bumubuntot-buntot kay BP Sara. Ano naman pong masasabi nyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman pong masasabi nyo sa kanila? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera, tama pa na si BBM. He's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali yung sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi. Siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganong tao, di ba? Baliktarin nyo. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan Balimbing yung tao isa yan? balimbing. Balimbing po. Walang iniwan yan. Ito, may istorya ako. Medyo mahaba lang pagtsagaan nyo ako. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio dun sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ako, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ako dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ako Hindi kita tutukulawin. Siyempre, tutulungan mo ako So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya, nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ako tutuklawin, pasensya ka na. Yun talaga ako hindi basta pwedeng magbago ang tao. Nature niya yun. Kung nature mo yun, na ikaw ay balingbing, traidor, sinungaling, ikaw na yun. Hindi na mababago yun. Yan po ba may pagkakaiba sa kwentong unggoy at saka sa pagong? Iba naman yun. Ang sinasabi dito, hindi ganun basta nagbabago ang tao, di ba? Ang iyong kulay ay mananatiling kulay mo. Oo. Attorney, pwede malaman kung ano po yung sinagot ni Attorney Guanzon dun sa pagkumpronta mo dun sa Davao sa kanya? Sabi niya, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Kita mo, hindi siya sumasagot ngayon kasi alam niya, lahat ng sinasabi ko totoo. Anong depensa niya? Sasabihin niya, hindi niya Facebook page yun. Nasa akin lahat ng resibo. May screenshot ako. Yung pinagdadala ko sa GC natin. Yun, attorney. Ano mababasa Yan niyo? po. Attorney, after nyo po mag-speech sa Davao, tapos after din po mag-speech ni Madam Rowena Guanzon, meron pong isang eksena, senaryo sa ibabaw mismo ng tablado, parang nagtatalo ho kayo. Ano pong Hindi, before yun, before. Before ba yun? Oo. Okay. Ano pong mga napag-usapan nyo nun, sir? Yun nga, kinumpronta ko siya. I called her out. Kasi hindi naman tayo plastic Pakipagkamayan tayo. Sinabi ko, ang kapal mo naman. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP Sara, pupunta ka rito. Pupunta ka sa entablado, kakamayan mo. Anong klaseng tao ka? Kasi ako, kita nyo yung nangyari sa amin ni Jess Falsis, di ba? Galit ako sa kanya. Binabatikos ko siya, binabatikos niya ako. Nung nagkita kami, hindi kami nagkamayan. Kasi magpakatotoo ka. So ngayon, attorney, hindi na maplaplantya yung gusot nyo Walang with gusot attorney? sa amin. This is a matter of principle. Wala kaming pinag-awayang personal. Ang aking gusot ay I cannot mix with someone na walang prinsipyo, na plastic, na mapagkunwari, mapagbalat kayo, sinungaling. Yun ang sa akin. At nangyari paulit-ulit. Ganun na naman Ganun gagawin natin. di ba? 2028 dapat ready na tayo. Oo. We should be discriminating. Hindi ko sasabihin, huwag nyo iboto, huwag nyo endorse. Nasa sa inyo yan, malaya tayong lahat But, gamitin ang utak kasi baka mabudol na naman. Ilang beses tayo nabubudol. Kawawa naman tayo kung mabubudol na naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin isang tupasyo para magkwento ng tunay. Wala akong sinasabi. Ayoko nga kasi ang aking kapalaran ay nasa kamay ng partido. I am a member of PDP. I take my orders from PDP. Kaya hindi ako nagdedeklara ng kahit ano kasi
hindi tayo ganun. Ang daming problema, mamumuliti ka kaagad. Sasabihin mo agad, kakandidato ka, bago mangangampanya ka na. Hindi ba sir, yung katulad kay Guanzon sir, yung kulay niya, yung mga estratehiya niya, may masabi niyo, tulungan mo kami. Ang mga Oo, nanonood sa hindi, atin. ganun nga yan eh. They will try to